Right? So meron tayong pasyente rito. Auto shutdown daw, sabi ni client. Pasensya na sa kuko ko mga kaibigan ha. Kasi nag-aayos din po tayo ng printer. Yan. So, this one is an X441U. May history daw na problema yung kanyang keyboard. Nag-auto press daw mga kaibigan, no? Sabi ni client. Yan. So, auto shutdown daw. Nag-open pero bigla mag-shutdown. Tignan natin. Tagal na rin daw na stock mga kaibigan. Kasi nakatatlong technician na daw ang tumingin. Pero sabi ko, tinanong ko kung pinalitan ba yung keyboard kasi given din talaga yun sa mga ganito mga kaibigan, especially na kapag yung power button ay connected sa mismong keyboard, no? Sa Lenovo, patay sindi yan kapag keyboard problem. So plug in natin. Let's turn it on. Turn on. Okay, nagto-turn on naman. Okay naman. Battery? Battery problem? Wala, hindi nagcha-charge. Check natin. So, i-consider natin yung keyboard dito. Kailangan din mapalitan yan mga kaibigan. Pero check muna natin sa loob, no? Try natin linisan. Bagong format din. So, ayon sa pinakita ni client na video mga kaibigan, habang tumatagal, bigla siya mag-shutdown. Baka super dumi na rin ng loob nito. Try lang muna natin linisan. Okay. Try natin linisan to. So far dito okay naman. Pero 5 minutes pa lang na naka-open. Okay. Ito, napansin ko mga kaibigan, no? Yung kanyang battery, lubat na lubat to. As in, lubat na lubat siya. Kaka 1% pa lang niya. Oh. Baka yun ang cause ng pagpatay niya agad. Kasi ngayon lang daw nila inopen eh. So, shutdown natin para linisan din natin. Para i-charge lang din natin mamaya. Yun na siguro ang nakikita ko. Mag-automatic off talaga kapag lubat na lubat. Kasi matagal na restock. Uy! Surprise! Grabe. Ganito mangyayari kapag nai-stack yung unit natin mga kaibigan. Okay. Angat natin. Tinanggal lang natin yung touchpad and yung kanyang keyboard. There you go. Tanggalin natin to. Nagbasa na rin dyan mga kaibigan. No? Yan. Super dumi mga kaibigan. Cleaning lang yung kailangan natin, dust removal. Madumi dito sa lalagyan ng board. Tsaka yung board itself madumi. Especially sa fan, hirap nang umikot to.
no? So, linis time. Kuha kayo ng paintbrush. So, nalinisan na natin yung kanyang back cover, yung board, tapos ito. Hindi pa yan deep cleaning mga kaibigan, dust removal lang to. Yan. Grabe oh. Super kanina to mga kaibigan, hindi na rin mapaikot eh. No? So, balik natin to. So, try nating i-plug in to mga kaibigan nang wala yung keyboard. Okay? Automatic naman mag-open yan kung sakali. Check natin. And then lang natin. Tignan natin kung hindi siya mag-auto off. Okay, so far so good. So nag-charge yung battery. Hintayin lang natin ng ilang mga minuto. Obserbahan ko lang mga kaibigan kung hindi siya mag-auto off. Pero kung mag-auto off pa rin siya, saka tayo magre-reapply ng thermal paste. Okay? Observe ko lang. I-update ko kayo after a short while mga kaibigan. Okay. So after mga 1 hour and 11 minutes, so far so good. Okay naman mga kaibigan. Hindi naman siya nag-off. Ngayon, ang susubukan naman natin is ibalik natin yung kanyang keyboard, no? Saka natin i-turn on. Para kung mag-shutdown siya dyan, that means sa keyboard tayo ang main problem. Alright? Pero need talagang i-replace to mga kaibigan kasi nag-auto press na daw sabi ni client. Yan. Isa to talaga sa primary suspect natin. Especially na kapag yung power button ay connected sa mismong keyboard. Okay? So turn off natin to. Shutdown ko lang. Balik natin yung kanyang keyboard. So naibalik na natin yung kanyang keyboard. Testing natin ulit. Plug in. Charging. Power on. Tignan natin. Kung mag-auto shutdown dyan, that means sa keyboard ang problem. Pero kung hindi, that means nadaan lang din natin yan sa cleaning, especially na dun sa fan, talagang hindi na iikot yon kasi super kapal na ng dumi. Nonetheless, yun lang yung main suspect natin. Either sa board ang problema, or dito sa mismong keyboard, sa mismong power button mga kaibigan. Kapag ka nag-auto shutdown siya. So far so good. Nalinisan naman na ng buo yung kanyang motherboard pero hindi pa yung deep cleaning, no? Yan, na-observe ko kanina kasi meron pa tayong ibang ginawa, no? Papalitan talaga natin yung keyboard dito. Na-order ko na rin kay client. Para kay client, no? Na-order ko na kay supplier natin. Yan, nag-auto press na rin mga kaibigan. Kusa siyang nagseselect. Yan. So, sa video na pinakita ni client mga kaibigan, no? Hindi niya kasi pinasa sa akin eh. Pag open niya ng ganito, pagdating sa main display, auto shutdown na siya agad. Mga ilang segundo lang din. Yan. Swerte, umabot na to, no? Alright. So I guess yun yung problem mga kaibigan. Mabilis siyang umiinit kasi nga hindi umiikot yung fan because of dust, no? May mga sapot na rin. Super kapal na ng dumi. So nonetheless, ang gagawin na lang natin dito to complete the service is to replace the keyboard. That's it. Ngayon dito, for the meantime, i-observe ko lang muna. No, isa pa na nakita natin mga kaibigan is syempre, dahil na-stuck to, lobat na lobat siya. Given talaga yan na mag-shutdown siya agad. No, kapag kalobat na lobat. Ngayon, na-charge na siya. Goods na goods na. And goods na goods to kahit na wala siyang
Kahit hindi siya naka-plug in, as long as meron siyang laman, no, yung battery. Yan. Goods. So charge lang muna natin, full charge natin. Yan. Hanggang dito lang muna mga kaibigan, no? Maraming salamat po sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe.